Guys, ito po ang Honda Airblade 160. Isa ito sa mga bagong scooter ng Honda. Ang highlight po dito sa motor na to ay ang kanyang in-upgrade na makina from 150cc to 160cc at from 2 valves naging 4 valves na siya. Kaya noticeable talaga ang performance ng motor na to. Kaya sa mga naghahanap ng combination ng compact at power na scooter, panoorin nyo tong video na to. At alamin po natin kung ano-ano pa ba ang mga may offer sa atin ng Honda Airblade 160. Una natin pag-usapan dito mga pare ko yung kanyang makina. Ito kasi yung highlight dito sa Airblade 160 Bali isa ito sa mga lineup ng Honda scooter na gumagamit ng 160cc engine 4 valves. Ito po yung bagong makina ng Honda para sa kanilang mga scooters. Sa mga hindi po nakakaalam, parehas na makina po ang ginagamit ng Click, ADB, PCX at itong Airblade. So ano nga ba yung specification ng engine nito? So meron po itong 157cc to be exact. So round off natin is 160cc. Meron na po itong 4 valves. Tapos liquid cooled na po siya. Sa mga gitong kalaki makina mga pare ko, normal na tayo makakita ng liquid cooled. Tapos meron po itong tinatawag na Honda na Enhanced Smart Power Plus. Bukod po doon, meron po itong ACG starter at PGMFI. Kaya napakatipid konsumo ng gasolina nito mga pare ko kahit na nag-upgrade sila ng engine. Sa maximum power, kaya po nito magbato ng 11.2 kilowatts at 8,000 RPM at maximum torque na 14.6 Nm at 6,500 RPM. Para magka-idea po kayo kung gaano pong kalakas ang tinalo ng makina nito, ay ito po ang komparasyon nila ng Airblade 150. So kung makikita natin dito, tumaas ng 17% yung kanyang power, tumaas naman po ng 10% yung kanyang torque. Pero sa fuel consumption mga pare ko, halos po hindi gumalaw. Medyo tumipid pa siya ng konti. So makikita po natin dito na napaka-efficient ng bagong makina nitong Airblade 160. Yung tangke po kasi ng Airblade is 4.4 liters. Biruin nyo sa isang buong full tank, kaya nyo po tumakbo ng 209 kilometers. Napakalayo po nito mga pare ko sa isang full tank. Sa acceleration of top speed mga pare ko, ito naman yung kanyang performance. Ito medyo wala na tayo masyado kasabay. Yuko tayo. Sa mga preno naman mga pare ko sa unahan po, meron tayong disc brake. Yung kanyang rotor disc, bilog lang po yan mga pare ko Tapos yung kanyang caliper, single piston caliper. Makikita natin yung kanyang caliper, kulay gold yan. Usually kasi kulay black pero dito nakadagdag angas dito sa color combination ng body, itong kanyang caliper. Sa likod naman po, naka-drum brake po yung likod niyan. Sa paggamit ko naman ng motor na to, yung unahan napakalakas po ng preno kahit single piston caliper lang. Tapos yung likod, in-expect ko nga na hindi ganun kaganda yung preno nito sa likod pero yung nagamit ko pa ito sa Ilocos, grabe. Hindi pala ganun. Mali yung expectation ko dito sa preno sa likod niya kasi maganda rin pala siya gamitin. Kung responsive po yung front brake niya, ganun din po yung likod. Sa suspension naman mga pare ko, yung sa unahan po is telescopic. Yung likod naman po, ang maganda dito is naka dual shock na siya. Usually kasi yung mga ganitong kalaking motor, yung ganitong katawan, kadalasan makikita natin naka monoshock yan. Pero dito naka dual shock yan. Maraming iba na gusto ng dual shock, may iba naman na gusto ng monoshock. So depende lang talaga sa preference natin yan Pero dito yung kanyang dual shock bumagay dito sa body design ng Airblade 160. Sa mga gulong naman mga pare ko, same lang to sa previous model Sa unahan po is 90/80, size 14 po yung diameter ng kanyang mags. Sa likod naman po is 100/80, size 14 po yung diameter ng mags. At pares po yung tubeless unahan at likuran. Sa paggamit ko naman itong Airblade 160 hindi naman ako nagkaroon ng issue sa gulong niya. Although hindi siya ganong kataba, hindi rin naman siya ganong kanipis. Kumbaga, saktong-sakto lang yung lapad ng mga gulong niya. Na-try ko rin naman to sa mga twisties, okay na okay din. Hindi rin naman kayo ipapahiya ng motor na to. Tapos makapit pa yung gulong. Na-try ko to sa mga twisties dyan sa Besang Pass, tapos sa Marilake, pero hindi ako nagka-problema sa mga gulong niya. Sa seat height, meron po itong 775mm. Para sa akin na 5'6 ang height ko,
saktong-sakto lang itong motor na to. 5.6 pataas, hindi po kayo problema. Pero mga 5.6 pababa, matitipto na po kayo dito. Pero kung mga 5.4 to 5.5, para sa akin, komportable pa to sakyan eh. Ewan ko lang yung mga 5.3 pababa, baka medyo tingkayad na talaga kayo dito at mahirapan kayo maisingit-singit sa mga traffic. Pero para sa 5.6 ang height mga pare ko, nagamit ko to sa traffic at saktong-sakto lang sa mga average Filipino height. Yung ground clearance niya, meron tayong 142mm. Nagamit ko dito sa mga subdivision dito sa amin, marami ditong hams pero hindi naman siya sumasayad. One time sumayad ako isang beses, may mga hams kasi na sobra talagang tataas, kumbaga wala na siya sa standard. Yung mga ganun medyo sasabit siya, pero yung mga normal lang na mga hams sa daan, walang problema dito. Dito naman po sa kanyang headlight, LED po yan. Advantage kasi nito, napakatagal po nito mapunde. Aabutin kayo ng taon bago to masira. Sa akin ngayon, Honda Click ko, 5 years na siya pero hanggang ngayon, okay pa rin yung LED headlight ko. Ganun po katibay yung mga LED light compare natin sa mga bulb type. Tapos nagamit ko ito sa gabi, okay na masyado lang sa normal side. Ito mga pare ko yung ilaw ng airblade sa low beam kapag nasa liblib kayo. Ito, makita nyo, ito lang ilaw, isa. Try natin dun kapag sobrang dilim na. Ayan, ito, wala nang ilaw talaga. Ganito yung low beam nyo, tapos ito yung high beam. Ayan, ganyan po siya yung liwanag ng kanyang stock na headlight. Hindi siya ganun kalakas, hindi rin siya ganun kahina. Kumbaga saktong-sakto lang yung kanyang LED light. Pero para sa akin, kung ako gagamitin ko talaga ito pang long ride, kakabitan ko to ng mga auxiliary light. Pero yung stock na headlight niya, ito mga pare kayo, malakas din talaga kung tutuusin. Dito naman sa kanyang tail light, ito po yung kanyang likod is LED po yan. Makikita po natin yung kanyang signal light is integrated po dito sa kanyang brake light. Isang assembly lang po yan mga pare ko eh. Yung signal light niya, kahit ito maliwanag, kitang-kita mo pa rin talaga. Isa nga sa mga highlight dito sa motor na to, yung kanyang anti-lock braking system. Yung ganitong feature, sobrang laking tulong nito kapag magra-ride kayo sa mga ganitong kalsada. Talagang masasalba kayo nito sa mga biglaang preno, hindi mag-skid yung unahan nyo. Bali, single channel ABS lang to mga pare ko, meaning yung harap lang po yung may ABS, yung likod po is wala pong ABS, yun harap lang po. Pero kahit ganun mga pare ko, napakalaking tulong pa rin ng single channel ABS niya. May mga time talaga na mapapapreno tayo ng bigla at mapapalakas yung piga natin sa preno, pero dahil dito sa ABS, hindi tayo mag-skid at may iwasan natin yung possibility na masemplang tayo. Dito naman sa kanyang instrument panel, all digital na to mga pare ko eh. Napakadaming mga information na makikita natin sa ganitong digital panel. Bukod pa dun napakaganda ng forma. Nagamit ko na to, maliwanag at madilim. Dito sa madilim, as in kitang-kita mo talaga yung mga information. Dito naman kapag maliwanag, kita nyo pa rin mga pare ko eh. Hindi siya yung tipong kapag tirik yung araw, hindi nyo na maaninig yung mga information. Dito, kitang-kita nyo pa rin talaga. As you can see, camera pa nga ito mga pare ko, kita nyo na yung mga nakasulat dyan sa panel. Paano pa kaya pag dito sa personal talaga? Gumagamit din pala ito mga pare ko ng keyless system. Sa madaling salita, hindi na ito gumagamit ng traditional na susi. Kailangan lang nakalapit itong smart key dito sa motor para mapa-under natin itong scooter. Kapag papa-underin natin yung motor, ang gagawin nyo lang po is pupush nyo lang po yung ignition knob na yan. Kapag nagkulay blue na yan, may ikot nyo na po yung ignition at a-under na po yung panel at pwede na natin po i-start. Bukod pa dyan mga pare ko, meron po itong answer back system. So paano nga ba ito nagpa-function? Ganito yan. Kapag pinindot po natin itong susian, iilaw po yung motor natin. So ang tanong, saan natin magagamit yung ganyang answer back system? Halimbawa, nakapark tayo. Hindi natin mahanap yung motor natin kasi sa sobrang daming nakapark. Pero kapag meron tayong answer back system, ay mas madali nating malolocate yung ating motorsiklo. Dito din pala natin mga pare kayo ma-open yung ating tangke or yung ating fuel tank. Para ma-open natin yan, push nyo lang ulit yung ignition knob. Then kapag nag-blue yan, pihit kayo ng isa. Tapos pag tumapat na dyan, pinutin nyo na yung fuel, mabubuksan na po itong fuel tank nya. Bali yung capacity po nito is 4.4 liters. Para sa akin medyo maliit siya kung pagbabasehan natin yung kanyang engine displacement. Para naman ma-open natin yung underseat compartment, pinutin po natin yung baba naman, tapos ma-unlock na tong underseat compartment natin. At marireveal po sa atin ng 23.2 liters na compartment. Grabe, napakalaki niyan mga pare ko. Baka yung sa long ride nyo, lahat ng gamit nyo kasya na po dyan. Ang maganda pa dyan mga pare ko, may ilaw yan. Automatic pag binuksan yung upuan, mag-open yung ilaw niyan. Parang rep, pag binuksan nyo yung rep, automatic open yung ilaw. Parang ganito din to. Maganda to kapag may kukunin kayo tapos madilim, makikita nyo pa rin yung mga gamit na inilagay nyo dyan sa compartment nyo. Tsaka kung titingnan nyo yung body build nya, no, hindi nyo aakalain na meron pala siyang ganitong kalaking compartment. Dito naman po sa left side switch, makikita po natin yung signal light, busina at yung high beam. Wala po yung passing light mga pare ko eh. Dito naman sa kanan, meron tayong starter at idling stop system. Wala po tayong hazard dyan. Mapapansin
mapapansin natin dito sa may bandang unahan niya, no? Wala siyang kahit anong pocket. As in, wala talaga mga pare ko. Unlike dun sa mga Honda Click is meron. Kumbaga, binawi na lang nila to sa may underseat compartment. Dito naman po sa lever, sa kaliwa po, hindi po yan adjustable. So, fix lang po yan. Tapos makikita po natin dito, meron siyang brake lock. Napaka-useful yan kapag naka-side stand tayo sa mga papalusong, hindi dadaos-dos yung motor natin. At may iwasan natin magasagasan yung unit natin. Dagdag ko pa pala dito sa kanyang underseat compartment mga pare ko, no? Meron itong USB charger. Kaya pwede tayo mag-charge dyan ng ating mga gadgets, lalo na kapag nasa long ride tayo. Sumunod mga pare ko, yung kanyang footboard. Ito po yung kanyang itsura. Medyo maninibago lang kayo kapag galing kayo sa mga scooter na malalaki yung footboard. Kasi dito, medyo limited lang yung magagalaw ng paa nyo. Kasi ako, nasanay ako sa Honda Click ko. Talagang kapag nasa long ride ako, medyo nililikot-likot ko yung paa ko para hindi ako mangawit. Pero dito, limited lang siya. Pero maporma naman siya tingnan. Yun naman yung nakikita kong advantage dito. Sa upuan naman mga pare ko, two-tone yung ginamit nila dito. Makikita natin yung unahan, brown, tapos yung sa likod, medyo gray. Kaya yung kinalabasan ng upuan nito, premium na premium. Sa foam naman, napakalambot po nito. Nagamit ko na to sa long ride. As in, long ride sa Ilocos. Komportable talaga sa akin itong scooter na to. Although hindi siya mukhang maxi scooter, pero kapag sinakay nyo siya, komportable din, tapos mataas pa yung handlebar, kaya hindi tayo sub-sub. Upright na upright talaga yung position natin dito. Dito naman po sa mga kulay mga pare ko, meron po tayong matte dim gray metallic, pearl dark ash blue, at candy luster red. Sa tatlong kulay na ito mga pare ko, yung pinakagusto ko dito itong candy luster red. At yung motor po na ito ay nagkakahalaga po ng 125,900 pesos. At kung ako po ang tatanungin yung mga pare ko, ang nakikita kong advantage dito sa motor na to ay yung kanyang anti-lock braking system, napakalaking underseat compartment. Sumunod yung kanyang upgraded na makina, 160cc at 4 valves. Biruin nyo, sa ganitong kagana motor, meron siyang ganyang kalakas na makina. Kaya ramdam nyo talaga yung acceleration at performance ng motor na to. Para sa akin naman, yung nakikita kong disadvantage dito, medyo maliit yung tangke niya. Na-try ko na kasi ito biyahe sa Ilocos, tapos yung 4.4 liters niya, medyo nabibitin ako. Para sa akin, parang ang bilis maubos ng tangke ko. Kasi nga 4.4 liters lang siya. Nasanay kasi ako sa mga motor ko, 5.5 liters saka 10 liters. Pero dito 4.4 liters lang. Kapag may mga kasama ako talaga yung unang nauubusan ng gas. So para sa akin, isa sa magandang improvement dito sa motor na to ay palakihin nila yung tank capacity. So ilang mga pare kayo, sana po nagustuhan nyo itong video na to, at sana rin po ay naibigay ko sa inyo yung mga information po na kinakailangan nyo kung bibili kayo nitong Airblade 160. Ayun lang po mga pare kayo, magandang araw po, kita-kits po tayo sa next vlog at next review. Thank you for watching.